yung investigasyon na yan, ay magiging muro-muro dahil pag nakikita mo na mga tanong at sagot ay patungo na doon kay former Speaker Romualdez at kay Pangulong Marcos, ay naiba yung mga katanungan. So meaning, madawit ng lahat, huwag lang madawit si Romualdez yung magpinsan. Dahil alam naman natin, hindi tayo bulag, hindi tayo bingi, hindi tayo pipi. Dapat kumibo tayo, kumilos tayo, tumulong tayo. Nandito ang United People's Initiative na nais baguhin ang sistema. Sistema na kasi yan. Kahit anong galing, anong talino, anong tapang ngayon sa sistema na yan is nonsense. Nonsense talaga yan. Kaya wala na ako, alam sa totoo lang, wala na ako tiwala sa gobyerno. Kaya nga, nandito kami ngayon sa kalye, nagsisigaw para sa karapatan ng bawat Pilipino. Wala na, hindi na natin maasahan ang gobyerno. Marami po ang mga sumasanga na mga issue po dito po sa investigasyon ng malawakang korupsyon po sa flood control, at ang pinaka-latest dito, ang sinasabi di umanong security aid ni Congressman Zaldico na isang Marines na si Orly Goteza ay idinadawit po si Congressman Zaldico, mali-maleta daw na mga pera ang hinahatid nila, at naidawit din ang pangalang ni dating Speaker Martin Romualdez. Ano po ang nakikita nyo po dito sa development ngayon ng investigasyon po kaugnay nga dito sa manumalyang flood control projects po, Colonel? Ang masabi ko dyan, although hindi gaano akong nakatutok dyan sa investigasyon dahil nga busy kami sa patuloy namin na investigasyon, patuloy namin na pag-rally mula nung 15 September hanggang ngayon ay nasa kalye pa rin kami. Hindi kami tumitigil hanggat hindi natatapos ang korupsyon sa Pilipinas. Now, yung investigasyon sa Senate, nakikita ko na talaga na walang pupuntahan tong investigasyon, muro-muro lang ito. Dahil maganda na yung sinimulan ni Senador Marcolita. Ngayon, nakikita ko yung investigasyon ni Senador Marcolita. Natutumbok na kung sino dapat tumbukin. Alam ko naman si Senador Marcolita ay walang pinipili. Lagi siya nasa tama. Ngayon, dahil pinalitan na ni Senador Lacson, nga napag-usapan namin kanina ng United People's Initiative, yung investigasyon na yan ay magiging muro-muro dahil pag nakikita mo na mga tanong at sagot ay patungo na doon kay former Speaker Romualdez at kay Pangulong Marcos, ay naiba yung mga katanungan. So meaning, madawit ng lahat, huwag lang madawit si Romualdez yung magpinsan. Yung magpinsan, yung speaker at saka yung pangulo. So doon yan, ang ibig ko sabihin, wala talagang mangyayari dyan. Matapos na lang yan, ang investigasyon, ang kawawa na naman dyan, yung maliliit. Katulad dyan ni Miss Napoles. Yung isang taong sibilyan na ginamit nila ay yun ang nakulong. Pero yung tunay na utak ng mga sindikato pagnanakaw sa kaban ng bayan ay malayang nakakilos. So ganun rin ang mangyayari dito kasi sa ating bansa. Kaya kami, yung United People's Initiative, hindi kami titigil mula 15 hanggang ngayon. Nasa lansangan pa kami at ipinapaglaban namin at pinaparinig namin sa sambayan ng Pilipino na tayo magkaisa. Patuloy ko, noong September 21, ay kung hindi
na pasukan kami ng mga bayarang ng administration ay sana ay nagwagi kami. Kasi that time, noong 21, mayroon na akong suggestion sa aming pinuno na si General Pukis na mag-move na tayo, sir. Kung saan man kami mag-move, basta dalawang objective namin na ang pagpupunta namin at may mga senaryo na kami at strategy. Pero mas magaling yung strategy ng demonyo. Alam niyo ba kung sino ang demonyo? Yung nasa administrasyon, yung planners. So yung planners ang demonyo, sino nag-utos sa planners? So normally, ang administrasyon, sino ba ang humawak sa administrasyon? Yung Pangulong Marcos. So, biruin nyo ha, gusto niya lang manatili sa position. Gagamit siya ng dahas, paglaban-labanin niya ang kapwa Pilipino. Gaano katindi ang pag-uugali nito? Kaya nga ako sa totoo lang, no, babanggitin ko mga kababayan ko, ako ay Marcos loyalist. More or less 6 million ang naitulong ko sa Pangulong Marcos Jr. Nang akala ko ay katulad siya ng ama na pag namamali siya ay kinukurik niya. Ito ngayon wala na. Wala na sa pag-asa ang ating bayan. Wala na pag-asa habang si Pangulong Marcos ang nakaupo. Mauubos ang kaban ng bayan. Opo. Dahil siya mismo ang utak at pag-uutos. Yung investigasyon na yan, kunwari na lang yan. Immaterial na yung mga investigasyon na yan. Gagawa kami ng paraan na mas matindi pa ang aming investigasyon gagawin dyan. Opo. Colonel, maisingit ko lang po. Kasi nga, itong investigasyon din ngayon dyan sa Senado ay may tatawag din na in aid of legislation. Sa tingin nyo po, ano po kaya ang dapat gawin? Kung hindi man ma-zero yung corruption, at least maagapan at mahirapan yung mga korap na makapagnakaw po ng pera mula sa taong bayan. Kung pagbabatayan po yung mga revelasyon ngayon, yung mga sinasabi po na mga sangkot at nagsasabi sila kung ano ba yung nagiging modo, sa tingin nyo po, ano po kaya ang dapat baguhin sa umiiral natin na batas na minsan ay nalulusutan at nahahanapan din ng butas po, Colonel? Alam mo, kaibigan, mga kababayan ng Pilipino, wala nang pag-asa. Kahit anong gawin natin, wala nang pagbabas. Wala nang pag-asa, wala nang pagbabago yung mga nangyaring korupsyon sa Pilipinas. Kaya dapat tuldukan. Paano natin matuldukan ang korupsyon? Kinakailangan mabago ang sistema. Paano natin mabago ang sistema? Palitan ang mga nasa gobyerno ngayon. Paano mangyari yon? Taong bayan. Taong bayan ang kikilos. Taong bayan ang makapangyarihan kaysa sa mga nasa gobyerno ngayon. Ang problema nga lang natin, mismo tayo mga Pilipino rin, ay hindi nagkakaisa. Dapat nagkaisa tayo dahil alam naman natin, hindi tayo bulag, hindi tayo bingi, hindi tayo pipi. Dapat kumibo tayo, kumilos tayo, tumulong tayo. Nandito ang United People's Initiative na nais baguhin ang sistema. Sistema na kasi yan. Kahit anong galing, anong talino, anong tapang ngayon sa sistema na yun is nonsense. Nonsense talaga yan. Kaya wala na ako, alam sa totoo lang, wala na ako tiwala sa gobyerno. Kaya nga, nandito kami ngayon sa kalye, nagsisigaw para sa karapatan ng bawat Pilipino. Wala na, hindi na natin maasahan ang gobyerno. Hindi na natin maasahan. Sino ang gobyerno ang maasahan natin? Kaya nga, nung aming pag-uusap kay General Browner noon, nang kami ay nakipagpulong, ang sinabi naman ni General Browner, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami, hindi kami bulag, hindi kami pipi. At ano pa isa? Yun, nabanggit niya yun. Pero may dinugtong nung isang kasama namin. Hindi rin kami manid. So, ang tanging pag-asa na lang talaga natin ngayon because ang executive branch ay hindi na gumagana.
Anong maasahan natin sa kanila? Wala na. Wala na akong tiwala. Kaming Unity People's Initiative, wala na kaming tiwala. Even the Supreme Court, medyo hindi na stable. So kinakailangan natin lumakad sa kalsada at magsalita. Tama na, tapusin na ang mga nangyayari sa bansang. Yung investigasyon niyan, alam mo sir, sorry yung investigasyon na tanong mo sa akin, hindi ko na gustong sagutin yan eh. Kasi magpapagod lang tayo, mag-aaksaya tayo ng oras, mag-aaksaya tayo ng pera, ang dulo niyan, wala nang pupuntahan. Wala na akong tiwala. Yun ang one word masalita ko, wala na akong tiwala. Opo. Yun lang, sir. Opo, at sinasabi po dito sa ating konstitusyon, sa Article 2, Section 3, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people. Sa mga nagaganap po ngayon, no, pera ng taong bayan, meron bang nagpoprotekta ngayon sa taong bayan? At tingin nyo po, nasusunod pa rin itong sinasabi po ng ating konstitusyon? Kasi talamak na malawak na. Grabe na yung pagkaka-expose kung paano nilulustay, paano ninanakaw ang pera ng taong bayan. At alam naman natin na hindi dito sa nabubulgar lamang kung paano yung modus. Dapat meron talagang managot. Pero ang taong bayan ngayon ay nag-aantay kailan ba mangyayari na merong mapapanagot. Sa tingin nyo po itong sa Article Section 2, Section 3 ay nasusunod pa po, Colonel? So dalawang bagay ang kasagutan ko na, dalawang bagay. Una, yung opinion ko. Then yung observation ko sa mga kababayan natin. Sa opinion ko, kasi galing naman ako ng militar at yung mga nakaupo ngayon, mga general, mga contemporaries ko yan, mga kasabayan ko yan. Although mas matanda ako sa lakad ng serbisyo kasi nanggaling ako Rose from the rank. I started my service 13 years old. I retired 2004 with the age of 54. So, yung mga nakaupo dyan, mga kasabayang kontingente yan, So, para sa akin, mahirap sabihin na dapat kumilos na sila. Pero ang basihan kasi nila, halimbawa, ang basihan ni General Browner at ang iba pang mga general dyan, tayo ang hinihintay. Tayong mga Pilipino ang hinihintay na kumilos rin, na ipakita natin sa armed forces at sa sambayan ng Pilipino na tayo ay nagkakaisa, na hindi na gumagana ang ating gobyerno. So ipakita natin at lumakad tayo sa street na sinasabi na natin na wala na tayong tiwala sa gobyerno, and that is people initiative. According to Republic Act 6735, once wala na tayong tiwala sa gobyerno, we will make an initiative. Ito na nga yung inisyatibo natin na maglakad tayo sa kalsada, ipadama natin sa armed forces, sa sambayan ng Pilipino, magkaisa tayo. Pag lumabas ang Pilipino, more or less 1 million, masasabi na natin taong bayan na itong nagsasalita. Pero ang problema nga lang, hindi pa natin masabi na taong bayan. Because mayroon pa rin tao na naniniwala kay Pangulong Marcos. So, sana, kung talagang mahal natin ang bayan natin, tayong mga Pilipino, maghayag tayo ng ating sentimento na ramdaman. Sa pangalawa kong observation or opinion na sasabihin, ay parang natutulog nga ang armed forces sa mga narinig ko. Natutulog in the sense, wala silang aksyon na ito na ano na nangyari. Ano na nangyari sa bansa? Kaya nga sabi ni General Pukis during our meeting with General Browner, kinakailangan pa ba na mag-aarmas kami para kami ay inyong pansinin? Sinabi niyo namin na
Even Captain Valeros, yung kasama ko sa sa UPI, sinabi niya rin yun. So, ang sinabi niya, wag naman tayo humantong sa bagay na yan. Sabi namin, kaya nga ayaw namin humantong kasi nga we want a world history that the system of the government at present maaalis natin in a peaceful means. Hindi tayo tutulad sa ibang bansa na marahas ang pagpalit ng administrasyon sa ibang bansa. May mga sunugan, patayan. Dito sa amin, sa United People's Initiative, kinakailangan mabago natin ang sistema ng malinis, peaceful, at walang masasaktan na Pilipino. Ayaw namin maglaban-laban, magsakitan Pilipino sa Pilipino. Kaya nga kami ay naghahayag sa lansangan ng aming hinanaing. And rest assured mga kababayan ko Pilipino, kaming mga nasa United People's Initiative, kasama ko ang Filipino Guerrilla Forces, nais naming magkaisa tayo na para tayo ay magtagumpay na at matuldukan ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas.